hindi tulad ng pinangangambahan, hindi pa nagdulot ng buhol-buhol na traffic sa Osmeña Highway ngayong araw ang pagsisimula ng konstruksyon ng Skyway Stage 3. Kahit isinara ang dalawang lanes doon ay maluwag-luwag pa ho yung daloy ng trapiko kanina. Nakatutok doon live si Steve Dailisan. Steve! Mel, 24 oras na nga ang pagtatrabaho dito sa Osmeña Highway para sa Skyway Stage 3. Yun nga lang, hindi pa sila makakilos ng gusto gawa ng paparating pa lang daw yung ilang mga truck at yung mga equipment na gagamitin. Ang pangako ng contractor, bawat araw meron daw tayo makikitang development para nang sa gayon matumbasan din yung gagawing pagsasakripisyo ng mga motorista. Alas 9 kagabi nang simulang ilatag ang mga concrete barrier dito sa Osmeña Highway, Maynila. Hudyat ng pagsisimula ng Skyway Stage 3 na magdurugtong sa South Luzon Expressway at North Luzon Expressway. Kanina sinimula na ang paghukay sa Center Island. Mahigit 1,000 punot halaman ang maingat na binubunot. Binalutan ng mga ugat para hindi mamatay habang inililipat sa seedling bank ng MMDA sa Pasig. Dumating na rin ang ilang heavy equipment. Kahapon pa dapat na kumpleto ang mga harang sa dalawang lane na sinarahan sa Osmeña Highway. Pero dahil sakop ng truck ban at number coding, atrasado ang dating ng mga truck na magdadala nito. Kaya mga traffic cone muna ang gumagabay sa mga motorista. Yung ating mga trucks hindi pa naayos yung kanilang exemption sa color coding kaya hindi makalabas ng bigla. Matagal na yung application nila. Matagal na rin na-approve. February 8 pa, nakikita nyo dyan. Ang problema, hindi nila kinukuha pa. Garantiya ng contractor at Citra Skyway 3, nasa timetable naman daw ang kilos nila. Bago matapos ang araw, sisimula na yung tinatawag na test pitting. Sa loob ng marking na nakikita nyo, gagawa ng 1 metro kwadrado na pagtitibag, 1 metro rin yung lalim ng hukay. Yan ay para masuri kung meron bang posibleng water fuel pipe na pwedeng tamaan. Importanteng gawin yan bago laliman yung hukay para sa poste dahil kapag may tinamaang linya, malaking aberya yan sa konstruksyon. Kinonsulta na nating lahat ang ating mga utility companies. Nag-declare sila ng wala. Pero ganun pa rin ang contractor natin kasiguro. Dahil once natamaan mo to, malaking aksidente ang maaaring mangyari. Malaking tulong daw ang kaluwagan sa daloy ng trapiko. Ang MMDA na sorpresa dahil ang inaasahang mabigat na daloy ng trapiko di pa gaanong nararamdaman. Nagsasagawa na ng vehicle count ang MMDA para alamin kung nabawasan ng may 132,000 na mga sasakyang araw-araw na dumadaan dito. Kung bumaba yung 132,000, ibig sabihin na nilipatan yung iba, which is natural. Alternate lanes, wala namang road construction doon. So, tuloy-tuloy ang flow na madadagdagan lang ng capacity. Bel, nangako naman ang tulong ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa pagsasaayos ng trapiko. Mismong si Vice Mayor Isko Moreno na nga nakikiusap dun sa mga residente na alisin na yung kanilang mga sinampay at yung mga sasakyan na nakahambalang sa kalsada. Sa mga sandaling ito, Mel, wala pang po problemahin yung mga motoristang dadaan dito. Bagamat may volume ng mga sasakyan, ay maluwag pa rin nilang madadaanan itong northbound at southbound direction ng Osmeña Highway dito sa Maynila. Balik sa iyo, Mel. Steve, naitanong mo ba yung aking request sa iyo kagabi, Steve? Mel, pakiulit lang yung tanong. Naitanong mo ba yung request ko sa iyo kagabi? Yung itanong mo kung 24 oras ang trabaho dyan kapag naumpisahan na nga. Steve? Gano'n na nga ang sinasabi nila sa atin, 24 oras yung kanilang pagtatrabaho. Yun nga lang ngayon, dapat gagawin nila yung test pitting pero hanggang sa mga sandaling ito kasi hindi pa nakukumpleto yung kanilang mga concrete barrier dito sa area. Kaya kung makikita mo, Mel, puro mga traffic cones muna yung humaharang dun sa gilid. Hindi sila makapagsimula ng paghukay, gawa ng delikado rin na baka may mga tamaang mga sasakyan kapag sinimula nila yung pagtitibag ng kalsada, Mel. Pero pag naumpisahan na, 24 oras na, gano'n ba? Tama ka, Mel. 24 oras na yung mga nakabantay dito at yung ilang mga nagtatrabaho dun sa pagsasaayos ng mga equipment at yung ilang mga dumating dito na concrete barriers, sinisimulan na rin nilang ilatag, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.